Magandang araw po mga Kapilipinas. Sa ngayon po ay pag-uusapan natin ang iba't ibang usapin na nangyayari po sa ating bansang Pilipinas, ang mga kaganapan po na kamakailan lang ay katatapos lang ng bagyong Karina na marami po ang nabiktima dahil sa pagtaas ng tubig na dulot ng drainage na maaring may mga sagabal po at hindi nakapag-flow, hindi nakadaloy ng maayos yung tubig kaya nagkaroon po ng baha. At yung patuloy na pag-ulan din, isa sa dahilan ng pagkakaroon ng baha. At kung mapapansin nyo at maiisip po ninyo na kung ang drainage talaga ng isang lugar ay barado, dun talaga nag-uumpisa na tataas at taapaw po yung tubig. So, ang mangyayari po dyan ay yung mga bahay na malapit po sa drainage na yon or kaya sa lugar na yon na may ganong drainage na barado, tataas po talaga yung tubig. May ipon yung tubig, tataas yung tubig, so yung baha tumataas din. Kaya ganun talaga ang magiging suliranin nun. Magiging sakit sa ulo talaga yun ng maraming Pilipino na nakakaranas ng ganun. Ang katanungan natin ngayon ay paano ginagastos ang pera na nasa kaban ng bayan? At bakit ang ganitong pangyayari ay hindi naagapan, hindi agad nasosolusyonan, at walang kahandaan? Paano ko nasabing walang kahandaan? Dahil maraming mga nabiktima ng baha sa pagtaas ng tubig, ulan, kahit tubig ulan lang yon kasama yung hangin syempre, tubig ulan sa pagtaas nun ay ang mga nasa LGUs, ang mga nasa matataas na posisyon, wala silang maisip na mabilis na pamamaraan para magkaroon ng rescue operation sa lahat. Ang binabagin ko po ay sa lahat. Kasi lahat ng syudad, bawat syudad, if I have to correct myself, sa bawat syudad meron tayong LGUs, 'di ba? Bakit hindi magawa, halimbawa na lang sa Metro Manila, sa Manila lang, nabalitaan, ipinamalita, na kitang-kita naman na along Taft Avenue, example sa Luneta, yung part na yun ng Luneta na along Taft, baha yun. Nasaan ang LGUs ng mga panahon na yun? Bakit hindi sila aktibo? Bakit sa panahon na ganyan ang pangyayari at nararanasan ng mga Pilipino, or kaya dahil nakalipas na naranasan ng mga Pilipino, hindi mo nahagilap ang mga LGUs? Anong dahilan nila? Bakit hindi sila nakikita, hindi sila naririnig, hindi sila naramdaman? So kung titingnan po natin, sa panahon talaga ng pangangailangan, lubos na pangangailangan, or kahit wag na nating sabihin lubos, sa panahon ng pangangailangan, hindi mo talaga maaasahan ang ibang mga politiko. Pero sa panahon ng kampanya, nandyan sila, yun nga alam naman natin, humihingi ng atensyon, humihingi ng ating mga mata, ng ating tenga, ng ating bibig, ng ating buong sarili. Kinakatok tayo. Actually, it's very distracting during the times of campaign for the election. And during the election, they are sacrificing themselves. Day and night, they are campaigning, they are telling lies, the same lies every now and then. Pare-pareho lang yung kanilang kasinungalingan. Pero syempre, meron pa rin dyan na mga politiko na nagsisilbi sa bayan. Ibig sabihin po, hindi lang sila politiko, kundi sila rin ay talagang public servant.
nagtatrabaho. Kasi ganito yan. Sa gobyerno, ang pasok nila Lunes hanggang Biyernes, 5 days in a week. Unlike in the private companies, private organization, it depends. There are employees working in the weekends. So, ibig sabihin, kapag Sabado at saka Linggo, may nagtatrabaho dyan pag kasali ka sa private organization. Pero pag sa pampubliko ka, depende yan eh. Sa pampubliko ka, ang nakasaad talaga sa batas is 5 araw sa isang linggo, at iyon po dito sa Pilipinas ay mula Lunes hanggang Biyernes. Pwede nyo naman din akong iwasto kung mali yung mga sinabi ko. Pero ang pagkakaalam ko talaga sa batas, mula Lunes hanggang Biyernes ang pasok dito sa Pilipinas pag nasa gobyerno kayo. At ito po ay 8 oras sa isang araw. Tama? Or 9 na oras. Sa bawat araw na may pasok ang mga empleyado, ang mga LGUs, ang inaasahan ng bawat Pilipino na taga-pagsilbi ng bayan na tinatawag nga. Kaso pala ay hindi naman sila matatawag na taga-pagsilbi ng bayan. Gamitin natin yung gamitin din natin ang pangalan ng Vice President na si Sara Zimmerman Duterte Carpio. Sabi niya tambaloslos. Yun po ay parang ang tingin natin, Bisaya kasi yon. Pero ang ngayon, ang konsepto sa akin, sa aking pangunawa, ginagamit ko na ang tambaloslos kapag ang isang politiko ay wala namang ginagawa. Hindi naman talaga nagtatrabaho. Walang nakikita ang bawat Pilipino na magandang ginawa ng isang politiko ngayon. Politiko lang siya. Kasi pag sinabi mong politiko, may kakayahan ka na tumakbo kung anumang posisyon ang gugustuhin mo. May pera ka, isa kang individual, isa kang Pilipino na qualified to run for an office, for a position in the Philippine government. And when I say a leader, you can be a bad leader, you can be a good leader. And when I say politician, I think for me, politician, if you're not doing so good in your position, example, as a chairman or as a counselor of a barangay, if you're not doing very well with your job, then you're just a bad leader. Correct? But if you are doing good, nagtatrabaho ka, nagsisilbi ka, nagtatrabaho ka sa loob ng 8 oras kasi may break time ka pa naman, sabi na, or kaya 7 hours in a day, may ginawa ka naman, may nagawa ka, hindi ka nangungupit ng buwis na kinukuha natin sa bawat mamamayang Pilipino, then you're a good leader. You're not just a politician, but you're a good leader. Pero pagka wala ka namang nagawa, puro ka lang pangako, puro ka lang mga salita na ganito ang nangyayari, ganito, sa panahon nyo ng campaign, bago ang eleksyon, puro pala kasinungalingan kasi pag nakuha na yung posisyon, nandiyan na, nanalo na, naiboto na kasi maraming naniwala dun sa pangako, hindi mo naman talaga pala kayang gawin. So, politiko ka lang doon. You're a bad leader actually. You can still be a leader but a bad leader. You're not a good leader. Pero sa atin kasi, sa konsepto natin bilang mga Pilipino at Tagalog, ang salitang ginagamit natin, or sabi natin Filipino ang ating wika, hindi ka matatawag na leader. But in an English concept, there's a bad leader and there's a good leader. Anyway, this has to be like, I am open for any comments or suggestions that you may write there on the comment section. At ito po, ang masasabi ko lang din sa mga Pilipino, tulad ngayon, sa Bagyong Karina, maraming Pilipino ang hindi pa talaga nakaka-recover. Lalo na sa bandang Marikina. Nung Bagyong Ondoy,
naranasan din nila yung kahirapan kasi nga may baha rin. So sa mga apektado talaga, they need more attention, they need much help. Yun ang kailangan nila. Financially, spiritually, morally, physically, kailangan nila yung mga material things. Kasi syempre nabahaan, mahirap yun. Kung sana lang nagkakaisa itong mga tinatawag nating politiko na sana meron sa kanila, marami-rami sa kanila mga leaders, good leaders, ay pwedeng matulungan po ang mga affected ng Bagyong Karina. At saka po, pagdating po sa mga kalamidad, nakapagtataka lang talaga, bakit ang laki-laki ng pondo na nilaan para riyan sa mga example, flood control projects. Pero anong nangyari? Bumaha pa rin ng napakatindi. So, napakabilis isipin na wala talagang flood control projects. Malinaw yun. Ang tanong dyan, saan po ginamit ang pondo na inilaan para sa flood control projects? Tayo po mga Pilipino, hinihikayat ko po kayo na buksan ninyo ang inyong mga tenga, buksan po ninyo ang inyong mga isipan, magtanong po tayo. Kasi po, ito po ay pera mula sa buwis na tinatanggap natin, mula sa sahod natin kapag tayo po ay nagtatrabaho. Kinakaltasan po tayo ng buwis, ng pamahalaan na meron tayo ngayon, pero nasaan? Saan na pupunta? Bakit po hindi binabalik? Yun po yung katanungan natin. Pwede po natin yan itanong kasi karapatan po natin yan. Okay po ba? Pansinin nyo naman po, nangyari na nga yung baha, ang mga presyo ng mga bilihin ay mahal pa rin. So paano po makaka-survive? Paano ba sasalita yun? Paano aahon ang isang normal na namumuhay na Pilipino pagkapag ganito po yung sitwasyon, tataas ng presyo ng mga bilihin, galing pa ng Bagyong Karina, ano na lang, magkano lang ang sahod? Minimum 610, babawasan ng SSS, babawasan ng Pag-ibig, babawasan ng PhilHealth. And talking about PhilHealth, ang dami pong dapat pag-usapan tungkol sa PhilHealth. Saan po napupunta yung pera na galing sa buwis ng taong bayan? Yan po ang dapat nating pagtutuunan ng pansin. Tanungin natin po ang pamahalaan, ano po ang ginagawa ninyo sa pera na dapat po ay ibinabalik sa mamamayang Pilipino rin. Para naman sana may mangyaring nation building. Kasi sa katagal-tagal ng panahon, ang nakalipas na panahon, ano ba, may nangyari bang nation building? O po, sa panahon ni former Rodrigo Roa Duterte, naumpisahan na, hinay-hinay, naumpisahan yon. Ngayon, ano pong nangyari? Ano pong nangyari sa panahon ngayon? 2 years in a row with the Marcos administration, Marcos leadership. Puro na lang issue about West Philippine Sea, puro na lang paninira, kailangan mamatay ang pangalang Duterte, parang ganun yung pinapalabas. Alin ba ang pinakamahalaga? Diba yung ekonomiya ang pagtutuunan ng pansin? Paano mapaganda yung ekonomiya? Sangay-sangay na yan eh. It starts with the simple thing, with the simple things. At kailangan po magkaisa ang bawat tao na nasa pwesto. Kaso, posible po ba kaya ito? Tanungin nyo nga yung mga sarili ninyo. Kayo po ba ay
magpapaloko pa sa mga salita, sa mga pangako sa panahon ng campaign bago yung election? Magpapaloko pa rin po ba tayo? Mga Pilipino, matuto po at maging matalino. Matuto at maging matalino. Piliin po ang politiko na may kakayahan maging leader. Tunay na leader. Ang ibig sabihin po nun, masipag. Ang ibig sabihin po nun, totoo. Kung ano yung sinabi, ginagawa. May paninindigan. Ibig sabihin din. Ibig sabihin din po ay matapang na kayang panindigan ang pagiging Pilipino at ang bansang Pilipinas. Hindi yung papanig sa ganitong bansa na wala naman tayong nakukuha. Pwede ka namang pumanig sa bansang ito na meron kang nakukuha para lahat magiging masaya. Hindi lang sa sarili mong bulsa. Naiintindihan po ba natin? Meron kasing pumapanig para lang sa self-interest na tinatawag, sa pansariling interest lang. Papanig ako sa ganitong bansa, pero yung pala ay para sa kani-kanila lang bulsa. Hindi lang para sa buong Pilipinas o kaya sa mga Pilipino. Mali yun. Makasarili. Ibig sabihin, dapat unahin mo bilang politiko at leader ka, unahin mo yung mamamayan mo, constituents mo. Pwede nga hero ka na nga kung iisipin mo muna yung ibang tao kaysa sa'yo, 'di ba? Yun, kawang gawa ang tawag doon. And this, another thing, may puso. So, pag may puso, ibig sabihin, hindi mo kailangan magpanggap na mabait ka, na matulungin ka. May puso ka para sa bawat Pilipino, sa pamumuhay nila. So, iisipin mo, kailangan mapaganda ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Inspire, educate, magbigay ng magagandang nakikita para ma-inspire ang mga Pilipino na mamuhay ng maganda at umunlad ang pamumuhay. Hindi yung puro corruption yung pinag-uusapan, puro issue about sa isang pamilya, na kahit mga fake news, hindi totoong balita na ito pala. Pag illegal na droga, masama yun. Hindi natin kailangan sabihin na tama ang illegal na droga. Mali yun sa kahit anong aspeto at sa kahit anong anggulo. Naiintindihan po ba natin? Kaya sa darating na eleksyon, sa Senado lalong-lalo na, at sa Kongreso, iilan lang dyan yung mga mabubuti at nagtatrabaho. Marami dyan nakaupo lang, gumagawa ng issue, gawa-gawa lang, binabasa yung issue, paulit-ulit, gawa-gawa kunyari ng mga hearings, wala namang katuturan. Hindi naman nakatutulong sa bawat pamumuhay ng Pilipino. Maraming Pilipino naghihikahos, maagang pumapasok, gabing-gabi na umuuwi, pero ang kinikita hindi pa rin sapat. Bakit? Mababa ang sahod, tataas ng presyo ng bilihin. Yan dapat yung pinagtutuunan ng pansin. Pero may mga ahensya kasi na nakalaan para dyan, naka-assign para dyan, hindi nagagawa. May mga pondo sa bawat ahensya na yan. Nasaan yung pondo? Yan ang laging tinatanong natin. Kaya yung hakbang ng maisog, pwedeng gamitin ko yung pangalan po ninyo, hakbang ng maisog. Ito po, nasa screen ko po. Pinapakita ko yung hakbang ng maisog. Na sumali po ako isang beses sa hakbang ng maisog. Naiintindihan ko ang pananawagan nila. TAPS, transparency. Kailangan po natin yun. Ipakita nyo, ipaliwanag nyo sa bawat Pilipino. Ngayon, ang daming tinatago. Ang daming kasinungalingan. Puro kasinungalingan ang nangyayari. Accountability. Diba yun? Peace.
Yan po. Peace, not war. Freedom from hunger and poverty. Assert our democratic rights. Defend our flag. Hinihiling po ng hakbang na maisog ang TAPS. Maraming salamat po sa inyo hakbang ng maisog sa pagtulong po, sa pagbukas po, sa patuloy na panghihikayat para mabuksan po ng bawat Pilipino ang kanilang kaisipan at ang kanilang pandinig at mga mata para po maging mahusay na sa pagpili ng mga magiging leader po ng bansa na hindi lang nanakawin or hindi lang babastusin ang saligang batas, ang konstitusyon, hindi lang wawaldasin yung pera na galing po sa kaban ng bayan. Sa susunod po uli, mga Kapilipinas, tayo po'y mag-uusap muli. Salamat po, mag-ingat po tayong lahat at mabuhay po tayo.